Isang magandang umaga po muli sa ating lahat, mga minamahal naming kababayan dito po sa lungsod ng Taguig. Nandito po tayo sa isa na naman pong segment ng Source of Strength. At ang layunin at dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na patuloy po tayong makasumpong ng kalakasan sa pamamagitan ng programang ito sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, ngunit sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Huwag din po natin kalilimutan na ang salita ng Diyos ay gabay ng ating pamumuhay. Sabi ng Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So, dalawang mahalagang talata po yan, kaya tayo po ay nagsisikap naman na makapaghatid po sa inyo ng mensahe galing sa Diyos upang sa ganon ay sa kabila ng ating nararanasan na pandemya, bagamat medyo nagluwag na ng kaunti, ay patuloy nating maitingin ang ating mga mata doon po sa pag-asang galing sa Diyos. Saglit muna po nating idulog sa Panginoon ng ating pong pagbubulay ng Kanyang salita. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kayo ang patuloy naming niluluwalhati, pinasasalamatan, pinupuri, at binibigyan ng parangal sa inyong patuloy na pagkakaloob sa amin ng kalakasan at ng lahat ng aming pangailangan. Kumulang 3 buwan na po ang naming pong karanasan dito po sa pandemya at nagpapatuloy pa. Salamat po sapagkat sa loob ng mga araw, mga linggo at ilang buwan na yun ay kayo po ang nag-ingat sa amin. Iling namin na sa umagang ito ay patuloy kaming makasumpong ng biyaya ng buhay mula sa iyong mga salita. Amin pong iniahabilin sa inyo ang nalalabing sandali ng amin pong talakayan sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Amen. At kasama ko pong muli si Pastor Jim at si Pastor Tony. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay po, ang ating pong tatalakayin ay dito naman sa bahagi ng John chapter 11 pa rin po. John chapter 11, nandito po yung famous story na binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro, yung isa sa kanilang kaibigan. And pinasimulan po namin ito dun sa pagkilalang lahat tayo ay makakaranas. Ang iba'y nauna na sa ating nakaranas ng kamatayan. If there is one reality that we cannot deny as part of our learning experience, lesson that we should not neglect is that death is real. Ilang libo na po ang naging biktima ng COVID-19 sa buong mundo. Ang pinagpapasalamat po natin dito sa ating lungsod ay kakaunti lamang at dalangin natin na siyempre huwag nang dumami. Kaya nga tayo ay mayroong tayong pag-aaral din tungkol dun sa kamatayan para lang sa ganon, makita natin na may pag-asa pala sa kabila ng buhay na meron tayo ngayon. Okay, so Pastor Tony, babasahin niya John chapter 11 mula po sa verse 28 hanggang 37. 28 to 37. Pastor Tony? Juan 11, simulan po natin sa 28. Pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag niya si Maria at binulungan, narito ng guro at pinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makita ni Maria madaling tumayo, tumaba, sinundan niya ang mga Hudyo nakikiramay sa kanila. Akala nila pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiyak si Maria, pati na ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo, tignan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi
ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, nagpagaling siya. O napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazarus? Ayan, praise God. Okay, so simulan natin, Pastor Jim. Okay. Insights natin. Makikita po natin dito na pareho si Maria at si Martha nang sinalubong nila ang Panginoon, pareho ng sinabi, no? Sabi ni Maria, Lord, if you had been here, kung narito ka sana, ay hindi namatay ang aming kapatid. Nandun yung yung paghihinagpis, yung disappointment, no? Pero siguro nung narinig nila yung pahatid response ng Panginoon na ang kamatayang ito ay hindi para ang sakit na ito ay hindi para sa kamatayan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pumasok lang sa isip ay yung hindi para sa kamatayan. Ay namatay. Kaya na-disappoint. Hindi na pumasok sa puso nila yung ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. This is for the glory of God. Kaya may mga pagkakataon talaga na tayo ay nakatingin lang dun sa circumstances, sa natural. At hindi natin alam hindi natin makita na sa lahat ng pagkakataon, bawat nangyayari sa ating buhay, oportunidad yan para maluwalhati ang Diyos. At minsan may mga bagay na sinasadya ng Diyos. Ano? Yeah. Dito kasi, bagamat nagpasabi na sila, kasi kaya nila nasabing kung nandito ka lang sana. Anong verse yun? Pakibasa mo nga ulit. Verse 32. 32. Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Bakit ganun ang pasabi nila? Di ba, Pastor Tony? Nagpunta sila doon at ang ipinasabi, may sakit ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Parang hindi na lang nila sinabi, yung kapatid namin, talagang ang sinabi talaga, yung kaibigan nyo na matalik na si Lazarus ay may sakit. Yung minamahal ninyong kaibigan. Dinagdag pa yun, ano? Hindi lang kaibigan, yung minamahal ninyong kaibigan. Parang you must really care for this person kasi mahal mo talaga, no? Pero ang sinabi dyan, sinadya niyang mag-stay pa doon ng ilang araw? 2. 2 araw. Kaya pagdating nila doon, hindi lang 2 araw ng patay. 4 days na nga, di ba? 4 days na. So yung pagkakasabi nilang, kung narito lamang po kayo, may halong pagka-upset kumbaga. Kumbaga sa ano. Kasi pinasabihan naman nila. Kaso hindi naman lang dumating. Hindi nagmadali. Hindi man lang, wala man lang yung pagsisikap sana. At hindi rin nag-daily na. Wala rin daily. Hindi man lang nagsabi dun sa inutusan na, sige, umuwi ka na. Sabihin mo sa kanila, susunod na ako, mabilis lang ako. Hindi rin lang walang, kumbaga sa walang mensahe na ibinalik, pabalik. Kaya medyo upset. Kaya siguro, nung pagbalik doon, nung inutusan, kasi wala dyan siguro nagtanong sila Maria, ano sabi ni Jesus? Actually, bago pa nakabalik, patay na yung si Lazarus noong mga panahon na yun. So may konting pagka-upset, sila Mary and Martha. Kasi totoo naman na yung kamatayan, isang katotohanan ito ay hindi natin may tatanggi na katapusan na ng buhay dito sa mundo na ito. Uulitin ko po yun ng kamatayan ay pagtatapos ng buhay dito sa mundong ito. Hindi ko sinabing katapusan na ng lahat. Ang sinasabi ko po, ito po yung katapusan ng buhay natin dito sa ibabaw ng mundo na ito. Mamaya matatalakay namin, bakit sa ibabaw ng mundong ito? Kasi, hindi ko alam kung mamaya o sa susunod. Kasi mayroon pang buhay pagkatapos dito sa ibabaw ng mundong ito. Ang buhay po natin ay nagsisimula sa loob ng tiyan ng nanay natin.
ang environment natin, anong tawag doon? Yung bahay bata, no? Tubig, yun ang environment, yun po ang ating first environment. Pero di ba sabi ng Ecclesiastes, there is time to be born and a time to die. So nung tayo ay isilang, ibang environment naman yun. Akala natin nung una, ganun lang, yun lang. Kasi yun lang ang kaya natin eh. Tapos biglang ang luwang. No, nakita natin, yung barangay natin. Tapos habang tumatanda tayo, lumalawak yung nakikita nating daigdig natin. Hanggang sa tayo ngayon, nakating na tayo dito sa Taguig. Kahit pa paano, nagagalawan nating daigdig, Pilipinas, at kayo ng mga nakapag-abroad, lumuluwak. Pero may mas matindi pa ulit, mas malawak pa. No? Yung susunod dito sa buhay na ito. At yun yung, alam ko, baka sa susunod talakayin po namin. So your first life, your first experience is life in the womb of your mother. Your second life is your life in this planet Earth. And there is another life. At hindi na dito yung environment natin. Dito, physical lang yung environment natin. There is another environment that we are going to experience after this. No? Kaya, bagamat masakit po yung kamatayan, masakit yung mamatay. Kasi nga, kung hindi pa natin alam yung meron pa ng buhay after this, di ba? Meron pa lang buhay after this. So, kung bakit sinabi ni Martha at ni Mary kung nandito ka lang sana, Lord, hindi sana namatay. Kasi hindi nila alam, hindi pa nila abot. Kasi yung paggaling sa may sakit, alam nila kayang-kaya ni Jesus yun eh. Tama? Mm-hmm. Hindi lamang yun. Di ba sabi mo may mga binuhay? Oo. Pero yung kamamatay lang. Merong kamamatay lang, merong ililibing na. Hindi, pero yung sanain ba yun? Sanain. Hindi katulad dito, 4 na araw na. Di ba? Yung mga yon hindi pa nagsimulang maagnas. Di ba? Eto, iba to kasi 4 na araw na to eh. Yung isa, kamamatay lang. Yung isa, ililibing pa lang. Eto, nakalibing na bro. Pastor Tony, may gusto ka sabihin? Kasi dapat maintindihan ng tao yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Una, yung unang araw pa lang na pagkalapit nila sa Panginoon, meron nang itinuturo sa kanila. Lumipas ng ikalawang araw, sa ikalawang araw may tinuturo pa rin sa kanila na hindi nila maintindihan. Hanggang dumating sa ika-4 na araw, mayroon pa rin tinuturo ang Panginoon sa kanila. Alam niyo po, pag hindi natin naintindihan yung pagtuturo ng Panginoon sa buhay natin, ang tendency naghihimutok tayo. At tandaan niyo, bago pa dumating kay Maria, kay Martha muna. At si Martha ay punong-puno ng paghihimutok Lord, kung nandito ka lang. No? At yun din na sinabi ng kanyang kapatid, kung nandito ka lang, sabi niya, di sana hindi namatay ang aking kapatid. Kung nandito ka lang. Pero alam niyo po, sa mga ganong pagkakataon, hindi natin pwedeng diktahan ng Panginoon kasi nga, nagtuturo siya eh. At dahil doon, yung mga himutok na yon ni Martha ay sinagot ng Panginoon at parang na-rebuke siya doon eh. Hanggang maintindihan niya kung ano yung gustong ituro ng Panginoon. Kaya matapos sa kanya, agad siyang umuwi, pinuntahan niya yung kapatid niya. At ang sabi niya sa kapatid niya, Mary, andyan ang guro. The word guro, no? Ang ginamit po rito na salita ay guro. So, ibig sabihin, isa sa titulo ng Panginoon ay guro, nagtuturo talaga eh. May tinuturo. Siya naintindihan niya na. Ngayon, gusto rin siguro ni Martha na maintindihan dito ng kapatid niya si Maria kung ano yung gustong iparating ng guro sa kanila, gustong ituro ng guro sa kanila para maintindihan nila bakit nangyari itong bagay na ito. So, tama, no? Pastor Jim, ang pakiramdam mo, no? Pakiramdam natin, na-upset si Mary at si Martha dahil ang tagal. Doon sinabi ni Tony tuloy, naisip ko, si Jesus na-upset din. Na-upset din kasi nga hindi nila maintindihan yung tinuturo eh. Tingnan mo, yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya, hindi ba, ang sabi niya natutulog, hindi nila mag-gets.
Sinabi niya, actually patay na. Mm. So, kailangan mangyari ito para dun, for the sake ng kanyang disciples. Pagdating niya dito, pati si Mary at si Martha, hindi pa rin sila pala nananampalataya doon sa puntong kayang buhay. Kung na-absent si Mary at si Martha, si Jesus din na-absent. Okay po. Sa buhay po natin, mga kapatid, may mga bagay na a-absent tayo. Pero on the other hand, kailangan din tanungin natin ang sarili natin. Hindi kaya na-upset din si Lord kasi parang hindi na tayo nakalayo doon sa pananampalataya natin, hindi na tayo nakalago. Kay Pastor Jim, isa ka pang punto na gusto ko dagdagin. Nabanggit sa verse 35, pinaka-maikling memory verse ito, Jesus wept. Yung Umiyak ang Panginoon. Yung Kaya ang tanong, bakit umiyak ang Panginoon? Eh alam naman niyang bubuhayin niya si Lazarus, di ba? Sabi nga dun sa mga naunang talata patay na si Lazarus at ako'y natutuwa. Oh, di ba? Tapos dito, naiyak. umiyak ang Panginoon. So, ito ang tanong na dapat nating sagutin. Bakit kaya umiyak dito ang Panginoon? For sure, hindi dahil napipighati siya sa pagkamatay ni Lazarus. Bakit kaya? Ayun, minsan tayo, no? Ako, naging guro ako ng mga anak ko eh. Pag hindi nila maintindihan yung explanation ko at hindi makuha ko, parang naririndi ako, nakapaiyak na lang ako. Ang dami ko ng turun, hindi makuha, maintindihan. Dahil ganito kasi hindi tayo makakarating doon doon sa bubuhayin niya si Lazarus. Alam mo naman po ninyo lahat yung kwento. Pero gusto ko lang makita niyo itong insight na to. Right before he would show his power over them, he showed to the people around him that he is fully man. Yung kanyang humanity. Kasi hindi pwedeng hindi umiyak ang isang tao na hindi naman talaga tao. Robot ba si Jesus? Hindi. Siya ay tao. At ang isa sa patunay po na siya ay human, 100% human, is that meron siyang feelings, meron siyang pakiramdam, nakakaramdam siya ng kalungkutan. Mamaya i-offer natin yung ilang mga posibleng dahilan bakit siya napaiyak. But for sure, the reason why is for us to understand that Jesus Christ is fully human. Siya po ay taong-tao talaga. Hindi ho siya fake. 100% po siya na tao. After this, pagkatapos niyang umiyak, nakita ng lahat na siya ay tao. Ipapakita naman niya yung kanyang pagiging pagka-Diyos. May gusto kong idagdag. Oo, tao, pero tulad ng sinabi ko kanina, ang kanyang pagpipighati ay hindi dahilan sa namatay si Lazarus, kundi yung kawalan ng pananampalataya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Doon, palagay ko napighati ng gusto ang Panginoong Jesus. Kaya siya ay napaiyak. Tama. That's legit. Legit yun. No? Yeah, tama po yun, no? Yung binabanggit kanina ng Pastor Rador, dapat maintindihan po natin na ang Panginoong Jesucristo kasi ay nagkatawang tao. Diyos na nanawag sa lupa at nagkatawang tao. Yun po yung pinupunto kanina na dapat natin maintindihan. At dito, pinatunayan na yung pagkakatawang tao nga niya ay talagang patunay na siya ay tao. Naiyak eh. Okay. So, bago lang po kami manalangin, just to add doon sa mga sinabi po nila. Kasi dyan, yan nga yung paboritong memory verse namin. Jesus wept. Dalawang word lang. Nung gawan nila ng mga pagkakahati-hati, mga Bible scholars, talagang doon lang talaga, ginawa nila yung verse nun, dalawang word lang, shortest verse in the entire Bible. No? Jesus wept. Bakit nga ba siya umiyak? No? Una, yung sinabi ko kanina, ipinakita yung kanyang pagiging, yung side ng kanyang pagiging tao. Kasi mamaya, bubuhayin niya, yun naman yung kanyang pagka-Diyos. Ikalawa, sinabi naman ni Pastor Jim,
na naiyak na lang talaga siya dahil yung mga tao medyo ang bagal talagang manampalataya eh. Because of lack of trust, napaiyak talaga siya. Kasi kahit nga si Mary and Martha, they believe that Jesus can heal. He can heal the blind, He can heal the sick. He can multiply the bread. Pero ito po kasi, kaya nga mamaya sasabihin na nila doon sa mga susunod na talata, Panginoon, mabaho na yun, tsaka naaagnas na. Kasi they can only believe kung may sakit o kamamatay. Pero po ito nagdi-decompose na po yung katawan. So Jesus, napaiyak siya dun sa talagang lack of trust. Pangatlo, it was also a tears of compassion. Inabot niya yung damdamin ng dalawang babae na yun, si Mary at si Martha. Talaga pong affected po sila. Alam niyo po kung kayo ay makikiramay, makikita ho yun sa mukha niyo. Alangan namang makiramay siya kay Mary at kay Martha na nakangiti. Alangan naman niyang pagalitan yun, hindi naman din pwede. So, isa sa dahilan kaya siya umiyak ay para naman maabot niya yung damdamin to comfort those who needed to be comforted. So, he has to do it. Nobody is happy with death. Walang masaya eh. Wala namang masayang namamatay. So, ginawa niya po yun. And lastly, palagay ko po, nakikita niya yung magiging reaction, Pastor Jim, nung kanyang mga disciples, pag siya na ang namatay. Kaya dito, parang napi-preview niya na, paano kaya itong mga alagad ko? Paano kaya itong mga tagasunod ko pag ako na ang namatay? Hindi nga siya nagkamali, di ba? Nangisda na nga eh. Bukod sa nangisda, talagang they are fearful and they are a little bit hopeless. Well, yun yung future na reason ng kanyang tears. So mga kapatid, ngayon pong umaga na ito, hindi ko alam kung ano yung maaring ikinababahala natin. Hindi ko alam kung ano yung mga ikinalulungkot natin. Ano yung mga matitinding concerns natin? O baka mayroon tayong hinaharap na seemingly impossible situation. Most probably, hindi naman kasing lala ni Lazarus na 4 na araw nang nakalibing. Most probably, hindi naman din ganon. Maaring 4 na taon ng utang na hindi nyo mabayaran. Maaring 4 na taon ng nakasanla. Hindi natin alam. But if ever, just in case lang, na nakikinig po kayo sa programang ito, maaring 4 na kumpanya na pinagtrabuhan nyo, lagi kayong natatanggal, 4 na pabalik-balik na kayo kung hindi nyo malaman kung anong nangyayari, nakaka-4 na anak na kayo, puro pasaway, hindi po alam kung anong kinaharap nyo. Pero ang gusto lang namin sabihin sa inyo ngayong umaga na ito po, panghawakan natin, magtiwala tayo sa Panginoon. We could be having a feeling of being upset with God. But Lord, tagal mo naman sagutin yung prayer ko. Pero sa kabilang banda, baka ang kailangan lang ay dagdag po na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Ang kailangan ibigay natin siya para na makakilos siya sa ating buhay. Pastor Tony? Pastor Jim? Bawat pangyayari po sa ating buhay ay laging may oportunidad na maluwalhati ang Diyos. Amen. Kaya anumang problema, anumang conflict, anumang trahedya ang dumating sa buhay natin, ang lagi dapat nating tatanong, sa papanong paraan manuluwalhati ko ang Diyos sa sitwasyon ito. At yung pananampalataya natin ay dapat makita ng Panginoon ang pagtitiwala sa Kanya. Mararanasan natin ang himala. Sigurado po yun. Dahil doon lamang maluluwalhati ang Panginoon. Sige, pakilid sa prayer siguro. And then si Pastor Tony ang mananalangin para sa ating mga government officials. Panalangin ko po kayo. Sa lahat po ng nakakarinig, nakakapanood ng segment na ito, ng Source of Strength,
Alam mo, Panginoon, ang pinagdaraanan ng bawat isa. At sa aming tinunghayang talata mula sa iyong salita, maliwanag na ang layunin mo ay palagi kang mabigyan ng kaluwalhatian. Kaya anuman po ang pinagdadaanan ng aming mga kapatid, ay hanapin nila yung masagot ang katanungan, paano maluluwalhati ang Diyos sa sitwasyong ito? Paano ko mabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoong Hesukristo? At ang pagtitiwala ay ibigay namin sa iyo, Panginoon, at makita namin ang himala na inaasam namin, O Diyos. Higit pa sa iniisip namin na kaya mong gawin ang iyong gagawin, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating bansa. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang bansang Pilipinas ay kinikilala mo, Panginoon. Ikaw ay sumat sa amin. Patuloy namin itinataas sa iyo ang pamunuan ng bansang ito mula sa aming Presidente, Roddy Roa Duterte. Lord, gamitin mo siya, patuloy na bigyan ng sapat na dunong at kalakasan na magagamit niya sa pang-araw-araw kaysa ng kanyang mga kabinete, mga sekretaryo, gayon din ng mga dalubhasa, Panginoon, sa pagsupil, sa pagbuo ng mga magagandang plano para po lubusan, Panginoon, masupil ang pandemya dito sa bansang Pilipinas. Kaysa ng Senado, kaysa ng Kongreso, sa pangunguna ni Speaker Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani Cayetano. Lord, i-bless mo po sila. I-bless mo rin, Panginoon, patuloy ang mga frontliners, yung mga doctors, nurses, mga staff, Panginoon, even mga volunteers, Panginoon Diyos, at yung mga pagpapakita ng kapwa ng aming mga kababayan na nagbibigay ayuda, tulong sa mga nagsasakripisyo. Kasama ang LGU, Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo, maging ang bayan ng Taguig. Sa pamumuno po ng aming butihing Mayor Lino Cayetano. Kasama ni Vice Ading Cruz, Panginoon. Kasama, Panginoon, ang bawat konsihal ng unay kalawang distrito. Gayon din po, Panginoon, ang mga public servant ng City Hall. Andiyan, Panginoon, ang admin. Tinataas namin sa iyo si Admin Ninyo. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, si Attorney Noli, na Chief of Staff ng Mayor. Kasama din po ng bawat departamento, Panginoon, at ang mga head nito. Lord, ang bawat kawani ng bayan ng Taguig, patuloy mo pong gamitin, Panginoon, na makapagsilbi kami sa bayan, sapagkat ang pagsisilbi namin sa bayan ay pagsisilbi sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-isip. Ito po ang aming samot nilangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Amen. Amen.